tayo ng madaming mga decimal. Dito naman 90 divided by 16, 5.63. Dito 130 divided by 16 equals 8.44. Dito naman guys sa grade 4, ilang kaya? 4.88. Dito naman sa 5, 200 divided by 16 is equal to 12.50. Dito sa 6, 77 divided by 16, ilang kaya? 4.81. Diba, napakadali lang. Ganun lang gagawin. Hulaan mo lang. Tapos magde-divide ka. Ngayon naman, ganun lang din yung gagawin mo. Kukunin mo lang yung mga whole number nila. Dito, 7, 5, 8, 4, 12, 4. So, pag pinag-equal mo yan, yung total yan 40. Paano naman kayo sa final apportionment? Ganun din, yung lalabas. 7, 5, 8, 4, 12, 4, 40. So, kanina, sa Hamilton, mag-a-adjust. Dito naman, trial and error yung mangyayari sa Jefferson. Ayun lamang po. So, punta naman tayo sa Adams method. Na-propose to ni John Quincy Adams in 1822. So, bale, dito, ang mangyayari, imbis na lower quota yung hahanapin natin, yung upper quota naman yung hahanapin natin. Kapag hindi natin siya makuha dito sa SD, which is 17.5, tapos yung total niya dito 700, hahanap tayo ng ibang number, which pupunta naman tayo dito sa MSD. Since alam ko na yung sagot, re-recta na tayo dito sa MSD. Di na natin kailangan pahabaan yung video. Kailangan lang natin kung paano natin maalam yung sagot. So, ang MSD dito ay 19.25. Same procedure, i-divide mo lang itong 120 sa 19.25, itong 2 sa 19.25, and so on and so forth hanggang matapos. So, yun, i-divide natin. Yung sagot dito ay 6.23, 4.68, 7.1, 4.5, 10.39, and 4. So, pupunta naman tayo kung paano natin makukuha yung upper quota as long as may decimal sila dito. Always i-round out natin to. Lalagyan natin ng plus 1 siya. So, 6. Since mayroon siyang decimal dito, lalagyan ng 7. Ito naman, plus 1 equals to 5. Ito kahit 0.1 yan, pa-plus pa rin natin. 8.05, 5. Ito naman 11. Ito remains the same since hindi siya umabot ang 0.1 man lang. So, ang magiging total nito ay wala nang iba kundi 40. So, ganun din dito. Final apportion. 7, 5, 8, 5, 11, 4, 40. Ganun lang kadali. Dito ka lang talaga sa stack up kung paano ito kunin. Pero, since alam mo na yung procedure kung paano ito kunin lahat, ito na lang problemahin. Yung problemahin mo. Wala ka nang ibang gagawin. Kunyari, para dito ka na lang mag-focus. So, yun na yung sagot mo, 40. Since kanina, diba, 40 students, 40 teachers lang naman yung meron sila. So, ito yung magiging hati nila. Yun lang. So, itong method naman ay pinropose ni Daniel Webster. Similar naman to sa Jefferson method na magkakaroon tayo ng trial and error. Tapos, as you can see, may nakita kayong
rounded value dito. So, paano nga ba ito gawin? So, as usual, since hindi natin siya nakuha sa 17.5, supposed to be the answer na kailangan 40 siya. Nag-isip na naman tayo ng panibagong number, which is 17.35 na i-divide natin dito sa mga number na to. So, let's see. 6.92, 5.19, 7.78, 4.50, 11.53, 4.44. So, pag i-run off natin, kailangan greater than or equal to 5. I-add natin yung value dito. Mag-add tayo ng value. Pag less than 5 naman, still the same. So, ito, 6 pa rin siya. 5.19, may 1, still the same. Ito, 7.78. Ganun pa rin, 8 pa rin. Dito tayo nagkakatalo, may 4.50. So, pag may 4.50 dyan, check natin. So, 78 divided by 17.35. So, kukunin lang natin dito yung tatlong decimal. Titingnan natin kung ito nga ba ay karapat-dapat pang i-round off o hindi. So, ang lumabas sa sagot 4.49.5. So, since na 49 siya, still the same pa rin natin. 12 and 4. So, magiging total niyan 40. Ganun din sa final apportion. 6, 5, 8, 4, 12, and 4. So, ang total niyan 40. Ganyan lang kadali kung paano isolve yung Webster's method. Yun lang.